Hey guys, as I said before, marami akong videos dito sa phone gallery ko na hindi ko na na-upload kasi hindi ko na na-edit. Sobrang payat ko dyan. Parang ngayon nag-gain ako ng weight. Okay, so bago natin tuluyang i-delete para makahinga na ang aking memory, storage ng phone, gawan ko muna ng voice over video. Meron ako i-share sa inyong kwento. Kwento? Kwento. Okay, nabenta kasi yung tindahan August 8 kasabay ng birthday ng aking eldest. So, ang bilis lang nun, parang end of July, naisipan ko na siyang ibenta na lang kaysa paupahan kasi hindi ko rin siya masikaso talaga. Parang basta, para tuluyan na lang na ma-stop siya doon. So, binenta ko na lang. And August 8 siya nabenta. Ang bilis nga lang, 'di ba? Ang bilis lang niya nabenta. Parang pangbenta na talaga siya kasi hindi ako nahirapan maghanap ng buyer. Hindi tumawad yung buyer. Talagang nabenta ko siya sa tamang presyo. And ginagamit ko yung amount na yun para sa pang-sustento namin, pang araw-araw kasi wala nang tindahan. Ang tindahan kasi ang main source of income ko. So tinatanggal ko niyan, unti-unti nilinis ko na, niligpit ko na. Imagine no, sobrang dami pang paninda. Ganyan siya kadami, nasa 6 digits pa ang laman yan bago ko siya talagang tuluyan na actually hindi siya naubos kaagad eh. Tagal, kaya nanghingi ako ng 1 month. August na benta. Next month, sabi ko 1 month, pahingi ng 1 month para ma-dispose ko yung mga paninda lahat kasi hindi ko naman pwedeng ilagay lahat doon sa kapatid ko dahil sobrang dami, so baka maabutan ng expired kasi may mga paninda din siya. So thankful ako sa mga kapwa ko retail owner dito sa kadikit ko lang na tinulungan ako, and yung may naiwan dyan halagang 30,000 pesos para doon sa nagrenta nung tindahan. Okay, so ang share ko sa inyo, naranasan nyo na ba yung meron kayong pinahiram? Tapos, yung pinahiram nyo na yun, let's say, 10,000 pesos. So, ang sabi niya, babayaran niya kayo pag na dumating yung loan. Dumating yung loan, okay? Niloan niya sa kung ano bang klaseng loan yan. For example, mga lending app or sa government. Basta, pag daw dumating yung loan na yun, babayaran na niya kayo. So, 'di ba kung ganun ang sinabi niya, expected mo na babayaran ka na niya ng buo. Kasi yun yung pinangako niya, 'di ba, na magbabayad siya kapag dumating yung loan. So, iniisip mo na, for me lang ha, or majority naman yata, na expected mo, babayaran ka na niya ng buo. Kasi ilang beses mo na siyang siningil, hindi siya naghuhulog, dahil nga may inaasahan siyang paparating na pera at yun daw ang ibabayad niya sa'yo. So, expected mo buo na ibibigay sa'yo. So, babayaran ka niya ng buo. Pero dumating na yung loan, hindi man lang nagbigay ng kalahati doon sa total amount na nahiram niya sa'yo. So, let's say, nag-down lang siya ng 3,000 o 3,500, so hindi na nga lahati, 'di ba? So nakaka-disappoint kasi eto na naman sa walang katapusang pagdadahilan. Kesyo may babayaran pa siya, ang dami pa niyang utang na dapat i-settle, so hinati-hati lang daw niya. Pero 'di ba, tayong mga nagpapautang, hindi natin kailangan yung ganong klase ng reason. Kasi pag nagkwento pa sila ng ganon, yung problema nila maa-adapt natin yun eh. 'Di ba? Parang maging problema pa natin, isipin pa natin. Ang gusto lang naman natin ay maningil nung perang pinaghirapan natin na pinagkatiwala natin sa kanila na inaasahan nating magbabayad sila sa due date na sinabi nila, pero na-delay nang na-delay. Paulit-ulit na scenario, no? Bakit kaya ganun? And kadalasan pa sa mga kilala kong nangungutang na may utang, ay palaging may utang. Kung baga, example, year 2000, alam mo na nangungutang siya, year 2025, nangungutang pa din siya. Hindi ba pwedeng matapos na lang? Na parang dumating yung araw na hindi na talaga sila mangungutang. Pero alam nyo ba, dapat, ano to eh, parang, ano bang tawag nun? Yung, meron kasing mga taong akala nila nakaisa sila dun sa inutangan nila kasi napakinabangan nila yung pera, pero hindi sila nakabayad. For example, nagsawa na lang yung nagpautang, hindi na sila siningil dahil sa sobrang daming dahilan at whatsoever. Pero, akala nila nakaisa na sila, pero alam nyo ba, hindi kayo nakaisa kasi yung inutangan nyo, tuloy-tuloy pa din yan. Baka mas naging successful na yan, mas may naipundar na. Nung nakilala nyo siya na inutangan nyo, that time isa pa lang yung kotse niya, after a year naging 2 na. So hindi niya naging kawalan yung amount na inutang mo sa kanya na hindi mo binayaran. Pero ikaw, after 5 years, nangungutang ka pa din. Ang palaging nasa isip mo is, sino na naman kaya yung pwede kong mautangan? Alam nyo, once na may utang kayo, dapat talaga bayaran nyo yan. Huwag nyong abusuhin yung taong nagpautang sa inyo. For example, meron taong hindi na kayo siningil, although sa tingin mo na nakakaluwag siya, hindi naman na niya kailangan, pero kasi hindi yun bigay, utang yun, pinaghirapan niya yun. Imbes na mapunta sa kanya, sa sarili niya, sa kamag-anak niya, o sa kung saan man, pinahiram niya sa'yo na hindi ka naman niya kaano-ano. 'Di ba? So dapat
payo ko sa mga nangungutang, matuto kayong magbayad ng kung saan man kayo nangutang, lending man yan, sa bangko, sa tao, kahit sa Bombay, magbayad kayo. Kasi pag hindi nyo gawin yan, forever na kayong mangungutang. Hindi ba kayo nangarap minsan na darating yung panahon na hindi na kayo mangungutang? Masarap sa pakiramdam yun na wala kayong nilolokong tao, wala kayong tinatakasan, okay? So sa mga palautang dyan, magbayad kayo para buhay nyo ay gumaan.